whether good or evil, whatever consequences there will be, pinili niya yun eh. It was a free choice that he has decided to make, and for which he is willing to suffer kung ano man ang consequences. Ikalawa, yung choice na yan, naaayon sa kanyang paniniwala kung ano ang mahalaga. Ayon sa kanyang pananampalataya. Kaya dito po napakahalaga yung paggalang kung ano yung paniniwalaan ng tao. Katulad niyan, para sa mga Seventh-day Adventist, hirap po sa kanila yung magpasali ng dugo. Iyan dapat igagalang mo. Kung ano yung pinaniniwalaan ng tao, kung ano yung kanyang pananampalataya, isa sa buhay niya yun, ayon sa sa itinuturo sa kanila. Kaya mga kapatid, dito makikita mo kaagad na hindi dahil sa ikay Katoliko, ibig sabihin siguradong aakyat ka na sa langit. Hindi. Kung ikaw ay Katoliko, ngunit hindi ka naman nabubuhay ayon sa iyong pananampalataya, abay mas malalim-lalim ang babagsakan mo sa impyerno. Pwedeng ikaw isang tao, Muslim, ikaw may kung anong klaseng sekta ang mayroon, Buddhist, ikaw may isang Hindu, ngunit nabubuhay ayon sa iyong pananampalataya, I will have to say, there is heaven for you. Alam niyo po, mga kapatid, in the end, pag lumapit tayo sa Panginoon, ang unang tanong niya, eto, simple. Ano bang pinananampalatayanan mo? Pag sinabi mo, ako ho'y Katoliko, ang next na tanong, nabuhay ka ba ayon sa iyong pananampalataya? Doon nakasalalay kung ikaw ba'y dapat tatanggapin sa kanyang harian o forever wala ka roon ng karapatan. Ikatlo po, ang sabi po sa atin ni Kristong Panginoon eto, kung ang inyong pagiging makareliyoso ay natutulad lamang sa estilo ng mga skribo at pariseyo, you have no right to enter the kingdom of heaven. Bakit? Sapagkat para sa kanila, ang pagsunod sa Diyos nakasalalay lamang sa kung ano yung pinaka-limited at kung ano yung panlabas lamang. Basta sundin mo lang to, bahala na kung anong gagawin mo. Hindi ganon. Kaya mo ginagawa ang iyong ginagawa ay sapagkat tunay kang nagmamahal sa Diyos na iyong pinaniniwalaan. Ay dear friends, brothers and sisters, ang batas pala ng moralidad ay hindi naaayon sa kung ano lamang yung batas. Ang batas ng moralidad ay naaayon sa kung ano ang tama ayon sa ating pananampalataya. Let me tell you this. Sabi ni Saint Felix, isang papa, right is right even if everybody is against it. Wrong is wrong even if everybody is for it. Kaya si Kristo sinabi, etong sinasabi sa inyo, pero eto ang sinasabi ko ngayon sa inyo. Christ has three basic things na nais iparating sa atin sa araw na ito. Number one, may mga bagay na hindi pwedeng tanggalin. May mga bagay na hindi pwedeng i-compromise. May mga bagay na hindi pwedeng bawasan. May mga bagay na patuloy na tama at makatotohanan. Una, respect for human life. Kahit ano man ang gagawin mo, kung wala kang paggalang sa buhay ng tao, there is a problem about your relihiyon. Ikalawa, itinuturo sa atin kung anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Bukas, Valentine's Day. What is the difference between lust and love? Simple po. Pag sinabi mo ikay lustful person, prinsipyo mo ito, akin ka. Prinsipyo mo, I possess you. Prinsipyo mo, paano kaya kita gagamitin to the maximum possibility upang ikaw'y makapagbibigay ng pleasure sa akin?
That's a lustful person. In short, ang isang taong lustful, ang iniisip, sarili. I-contrast mo yan sa tunay na pag-ibig. Instead na magsasabing, akin ka, the person who loves says, ako'y iyong iyo. Instead of saying, I possess you, the loving person says, I give myself to you. Instead of saying, paano kaya kita gagamitin para makapagbigay ka ng pleasure sa akin, the person says who is loving, what can I do to make you happy? In short, ang nasa isipan ng taong nagmamahal, hindi sarili, kundi kung ano ang kabutihan para sa taong kanyang inaalalayan ng pag-ibig. Kung ang boyfriend mo at girlfriend mo palaging sinasabing akin ka, simple lang advice ko, iwanan mo na. Huwag kang tatanga-tanga na ipagpatuloy ang ganong klaseng relationship na hindi marunong na tunay na magmahal at mag-alay ng buhay ang sinasabi mong dapat mong mahalin. Ikatlo at simple lang, kung ano yung totoo, yun ang totoo. Jesus is telling us today, what is true remains to be true. Kaya, alam nyo, itong mga huling araw, pinakikinggan ko yung mga interview at mga hearing ng mga generals. Sometimes nakakalungkot, na marinig mo, pag tinatanong na, I invoke my right to be silent because I will incriminate myself. Ba't di mo lang sabihin yes or no? Pag ganyang invoke ng invoke, ibig sabihin may tinatago yan. Hindi ko nilalahat ang mga generals at really I would like to apologize kasi last Sunday, ang dating ko'y parang gine-general ko ang lahat ng mga chief of staff na lahat tumanggap ng pabaon. I would like to apologize to the family of General Abaya. Nag-text ka agad na sinabi, ang aking pong tatay nagkasakit, wala nga kaming pantustos nung siya'y nasa ospital, wala pong tinanggap na baon si General Abaya. We apologize if that was the dating ng aming statement. Pero ito ang totoo. That unless makatotohanan ka sa sarili mo, mahirap maging makatotohanan sa iba. Ang hinihingi ng batas ng pag-ibig is not the most pinakababa, minimum. Kung ikay tunay na umiibig, ang ibinibigay mo'y the maximum. Hindi sinusukat ng isang umiibig ang ibinibigay. Ito'y walang hangganang pag-unawa, walang hangganang pag-alay. Tomorrow, Valentine's Day. Huwag nyo lang iparamdam doon sa mga minamahal nyong asawa, pati sa mga anak, sa mga magulang, sa mga kaibigan, na kayo isang taong nagmamahal. Isang taong handang mag-alay ng buhay. Isang tao na dahil tayo'y unang minahal nitong Diyos ng pag-ibig, ay handa ring ibahagi yung pagmamahal na yan sa iba. As we continue with this Mass, let us ask the Lord to bless our television ministry. February 27 po ang deadline sa atin. Titignan natin kung anong mangyayari. But we believe at tayo naniniwala na hindi tayo pababayaan ni Lord kung ang ating intensyon para sa bisang ito'y maging tunay na biyaya para sa iba. Amen. Tayo po'y magsitayo as we declare, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. As we bring before the Lord now all our offerings in our intentions, we pray for those watching us on television